Hello YouTube, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Kung anong oras naman ito napapanood, no? So, pag-usapan natin. Meron pa akong isa pang video ha. Tungkol ito sa update kung sino yung interviewin supposedly ni yung maglalabas ng mga bagong mga bagong revelation, no? Na magpapa-interview supposedly. Okay, pero ito muna tayo, no? Punta muna tayo dito. So, si FLM nag-issue siya ng willingness na makipagbati, no, kay Makagago. O kaya kung hindi man kay Makagago, doon sa mga supposedly nakaaway niya. So panoorin natin, no. Panoorin natin 'to. Okay, so ayan. In-upload ito ni Makagago, WhatsApp man, no. So pakinggan natin. Alam niyo sir, ang natitira sa akin, halos wala na. Halos wala nang natira sa kanya. So pwede nating assume na tinutukoy niya dito pera. Yung prinsipyo at paninindigan na lang, medyo natitirang konti. I wish to keep that intact. You see? Prinsipyo at paninindigan na lang daw ang meron siya. Pero in the first place, balik tayo dun sa pera na part, no? Meron ba talaga siyang pera? O yung mga hinarbat niyang pera yon galing sa ibang tao? No? This is a question, no? That's only a question. Okay. So, ano pa? Ano pang masasabi natin diyan? Okay. Paninindigan. No? Saan ka naninindigan? Sa tama ba? So, pagpatuloy natin. But open ho ako. Open ako. Hindi ako nagsasarado ng pintuan. Okay. So, sabi niya open daw siya. At hindi siya nagsasara ng pintuan. Ang tinutukoy niya dito ay yung makipag-usap, no, para makipag-ayos. Remember na a few weeks ago, bago magkaroon ng demandahan at bago siya makakuha ng patong-patong na sabpina, no? Bago siya magkaroon ng patong-patong na sabpina. Ito yung tao na nagtatanong yung fans ni Makagago kung pwede daw ba na magbati na lang sila. At ang sagot niya hindi daw, no? Papaduguin niya yung uso, yung mga ganun yung sinasabi niya, no? Tapos ngayon tignan natin yung kanyang demeanor ngayon. Ako ho yung laging may second chance. O yan, may second chance daw kayo mga magbibigay daw siya ng second chance sa inyo. No? Magbibigay daw siya ng second chance sa inyo. Kaya sunggaban niyo na ayon dito sa taong ito, no? Ayon dito sa taong ito. Kayo pala yung gumawa ng mali sa kanya, no? Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. Gumaganti. But if they want to buy out peace. Ano English yon? English Cambridge ba yon? Hindi ko masyado naintindihan, no? If you want to buy out peace. My house is open. Ayan, kung gusto nyo para mag-ayos kayo, pumunta kayo sa bahay niya, makipag-ayos kayo, tapos iurong nyo yung demanda. Can you see that? Kung gaano ka-absurd yung gusto niya mangyari, kayo yung lalapit sa kanya para makipag-usap. No? Tapos pag ganun, pag nag-ayos na kayo, iurong nyo na yung demanda para sa kanya. No? Can you see that? So, good luck with that, no, Mangusin? Good luck with that. My house is open. I'm willing to lay down cards. Ayan, willing daw siya na mag-lay down ng cards, makipag-ayos, di ba? Pakita kung ano yung meron siya. Ganyan. Willing na daw siya. So, sana naman yung mga tao dyan na gustong i-demanda tong taong to, willing siya makipag-usap, puntahan nyo lang siya. Huwag na daw kayo magdemanda. Pero, kayo yung pupunta sa kanya. No? Sige. Dahil sa message niyo. Oh, dahil sa message. So, ibig sabihin, pinapalabas nitong taong ito na merong nag-aano sa kanya, i-encourage na sa kanya ngayon. So, hindi na uubusan ng kayabangan yung tao, no? Ayaw niyang kasi in his own accord gusto niya na makipagbati. No, makikipagbati siya kasi nakiusap daw sa kanya yung mga imaginary niyang supporters. Kung meron ba talaga, no? So, tuloy natin, no? Ito naman, dito talaga na-offend ako dito.
bilang Kristiyano, no? I'm a Catholic, so medyo mabigat ito, no? For me. Anyway, tuloy natin. ng kasalanan maliban sa isang kasalanan na walang kapatawaran. Ayan. Okay, so nagbabasa na siya ng Biblia ngayon. No, alam ko nakikita niyo to in the last few days na ginagawa niya to. Nagbabasa ng Biblia tapos gumagawa siya ng sarili niyang interpretasyon sa Biblia. So, pakinggan natin, no? Kahit sa sinong magagaling na pastor diyan, kapag ka sinabi nilang ito'y may kapatawaran, hindi na ako maniniwala sa pastor at sa pare. O, 'di ba? Nangyabang pa rin. Yabang pa rin. Lahat kayo mali. Kung iba yung iniisip nyo sa akin, kung iba yung iniisip nyo, na iba doon sa iniisip ko. Parang ganun, basically. No? Tuloy natin. Kasi Biblia na ho nagsasabi, maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Ayun, yung pamumusong sa banal na espiritu. Pag sinabi natin pamumusong, ano ba yung word na ano diyan? Parang teka, wait lang. Tingnan natin sa ano. Pamumusong meaning. Okay, wait lang. Yung ano, yung usually negative yun eh. Yung ano, parang hindi ko alam yung, naintindihan ko na pero I cannot put into words. Yung pamumusong parang hinahamak, no? Yung Espiritu Santo supposedly. So tuloy natin. Walang hanggan. Yun. Yun daw yung ano. Okay, pero pakinggan natin yung mga yun na ho yun. Ika nga, magsisi ka man habang buhay, magpakabait ka man habang panahon, ay wala na hong kapatawaran yan. Okay, yes. No? Yun yung sinabi ng Bible ayon sa kanya. So, hindi ko nabasa yung ano na yun. Pero no, hindi yun yung pagpo-focusan natin. No? Ang focus natin dito, gumagamit na siya ng Bible ngayon. No? Tapos, pakinggan natin kung ano yung sasabihin pa niya. Biblia na ho may sabi niyan. Huwag niyo na ho ipagtanggol. Biblia na ho may sabi niyan eh. Yan ho ang kasalanang walang kapatawaran. Ang pamumusong sa banal na espiritu. Okay, sige. So, ano pa? Lahat po tayo nagkasala. Pero ako kahit minsan sa buhay ko, inamin ko naman ho lahat ng kasalanan ko. So, inamin mo na nagpadala ka ng mga babae sa ibang bansa. Inamin mo na nanghaharbat ka ng pera ng OFW. So, ito yung pinupunto natin, no? Gumagamit ka ng salita ng Diyos para pasinungalingan kung ano yung mga binibintang sa'yo na kahit kailan hindi mo naman sinagot at hindi mo binigyan ng maayos na paliwanag. No? Bakit kailangan ka magpaliwanag? Simple lang kasi nagki-claim ka. 'Di ba? You are claiming about something tapos pag na-call out ka, sasabihin mo hindi mo kailangan magpaliwanag sa tao. Pwede ba naman yung ganun, 'di ba? Nagdusa nga ako sa kasalanang hindi ko ginawa eh. Nakulong ako ng kulang-kulang 4 na taon sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Nakulong daw siya ng kulang-kulang 4 na taon sa kasalanan na hindi ko ginawa. Obvious. Unang-una, of course, alam namin na acquit ka sa anti-alias law. Pero ginawa mo yun. In fact, hindi nyo nga tinanggi na ginawa nyo yung paggamit ng alias na hindi mo naman pangalan. Nanalo ka lang sa technicality. Kahit nandun sa decision na binasa namin, nakasulat doon kung paano ka nanalo. So, alam mo yun. Alam mo na nagsisinungaling ka dito. Sana naman, wala na bang sagrado sa'yo? Pati pangalan ng Diyos, gagamitin mo, no? Para lang, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari dito, no? Pero you are a master manipulator. No, you are a master manipulator. Minamanipulate mo para lang makuha. Alam mo, hindi yan gagana. Hindi ka na magkakaroon ng supporters na bago. Right now, no? Hindi yan makakatulong sa'yo para mawala yung anti-human trafficking case mo. Dahil yung isa doon na witness, hindi uurong. No? Tapos at the same time, yung nangyayari sa'yo ngayon, hindi yan mawawala. Dahil gumugulong na yan. So, good luck na lang sa'yo, Mangusin, no? Anong masasabi niyo dito sa taong ito sa paggamit niya ng Bible verses at saka yung pagiging bigla niyang open sa pakikipag-compromise
kay Makagago at saka sa mga kaaway niya, no? So comment down below, no? At ulitin ko, pag-uusapan natin yung yung tungkol dun sa isa pang topic, no? Bye-bye. Yung topic na tinutukoy ko dun yung tungkol dun sa magsasalita di umano, magpapa-interview di umano. So sige, bye-bye.